Sabi nila yung mga naka-GR, matatanda. Hindi naman pala. Hindi naman. Grabe siya. Basically, what I love about Gorilla. Nagiging moshi ako, pero kayo, Oo. yung samahan. Oh, na. Pre, huwag kayo iyak. Kailangan, may tubig ba dyan? Ang kagandahan sa grupo may counseling. May counseling. May counseling. Marriage life. Marriage life. What is up, guys? Good morning mga tito and tita. So, today is a very special day kasi 1-year-old ng ating Guerrilla. So, siguro I will talk about 5 things I love about Guerrilla 450 after owning it for a year. And then, papunta tayo ngayon sa Tanay Highlands. Tama ba? Tanay Highlands. Tanay Highlands. So, kikitain natin yung mga GRR boys. Siyempre, kasama natin ulit si Tito Boji, sila Erickson, Armel, at yung iba pa. Rod. So, ngayon, time check. It's 4:21 a.m. Andito tayo sa MCX exit or entry. Basta sa MCX. Exit tayo. Papapasok na to ng SLEX. Oo nga. Entry nga, entry. Entry to, oo. So, MCX entry, papasok na ng SLEX. So, kikitain natin sila Tito Boji sa Shell Pugon dito sa may Marcos Highway. So, ipiping ko na pala siya. Sabihin ko, OTW na. Ayan, na-chat ko na si Tito Boji. So, let's go. Take off na tayo sa MCX entry. Dadaan tayo ng SLEX, baba. Exit sa C5 papuntang Marikina. Okay. Ready? Yes, I'm ready. Okay guys, again, take off na tayo. Happy Sunday sa inyo. Happy 4th of July sa mga taga USA. So I want to shout out Sophia, Carlos, Steve, Rose, Daisy, Ivan, Brandon. Those are my colleagues in the USA. Happy 4th of July, guys. And dito na tayo sa MCX. Let's go. Alright. So, tulad nga ng sabi ko kanina, today is a very special day kasi 1-year-old ng ating Guerrilla. So, I think I'll just discuss 5 things I love about Guerrilla for today. So, number 1, dahil sa torque niya. So, sa 450 category, malakas yung torque nito. Overtaking power, napaka reliable. So, kung gusto mo overtake sa highway, sa traffic, bibigyan ka niya. Number 2 is maintenance. Napakamura ng maintenance nito. First change oil ko na umabot lang ng 2.7, second ganun din. And then wala akong masyadong issue dito. Ang only issue na nagkaroon ako is yung clutch cable last time. And hindi mahirap hanapin yung parts kasi pumunta lang ako nag-chat lang ako sa RE Bacoor and may available sila. Ang linagay nila dito is yung clutch cable ng Panghima 450. Na swak naman talaga. Ganon na kalayo ang takbo ni Gigi? Nasa almost 5,000 na to, guys, ang tinakbo nito. So basically this is just a weekend bike. Hindi ko siya pinandi-daily. Pang ano lang to, gala-gala, kape-kape, and kunwari gusto na pumunta ng Baguio, ganun. So, ang mga napuntahan na itong Guerrilla na to is Baguio, Malico, La Union. Or Tagaytay. Yeah, dito, Tagaytay. Bulacan, Antipolo, mga ganun lang. So kung nagtatanong kayo, pyesa available ba? Yes, available ang mga pyesa kasi madami tayong branches nito. Meron tayo sa Quezon, sa Pasig, Quezon City, Pasig, meron tayo sa Bacoor, Lipa. Lipa, Batangas, yun. Meron
meron din sa Legazpi. Oh, meron din sa Bicol, sa Legazpi, sa Albay. Meron doon. And third, ano ba? Third kasi yung classic looking bike siya. Well, hindi siya masyadong classic looking. So parang more on modern retro siya, ganun. Pero para sa akin maganda yung bike. Especially yung colorway nito na smoke silver. And to be honest, yung ibang kulay, it's not really giving, but it's personal preference. I would always pick the simplest color that I would see for a bike. So kung may nakita akong like black, gray lang, white lang, walang masyadong kolorete, yun lang ako. Kasi I think it would match my personality. Napaka ano lang talaga. So, Simple. simple. Yung for me, the simplest thing is mas masarap sa mata. Alam mo yung parang walang masyadong komplikadong mga bagay-bagay na nakikita sa bike. Fourth is reliability, of course. Maganda yung makina, kaya nga may sinasabi silang made like a gun, di ba? So maganda yung makina, and if you'll research about Royal Enfield, pinagmamalaki nila na sila ang may pinakamalinis na makina when it comes to or during building the bike. So pag binubuo pa lang nila yung bike, minimake sure nila na malinis yung makina, okay lahat ng parts, quality talaga, because they're not actually about speed. So kung nanonotice nyo, more on character ang mga RE bikes, not about speed. Pang lima, ano na pang lima? I think Happy si OBR. yes, happy si OBR. Yung panlima, happy sa OBR. Madali siya i-dry or dalhin. Hindi ka ma-intimidate sa power, sa speed. Kasi napaka-friendly niya lang. So again, napaka-friendly niya lang. And then if gusto mo namang ihataw, gusto mo maglaro-laro sa kalsada, but if you wanna do that, just make sure safe, walang mga tao, walang ano. Pwede ba to sa beginner? Pwede ito sa beginner, guys. Lalo na galing kayo sa 150cc or even sa scooter. Madali lang na madali lang siya dalhin. Well, sa una magugulat kayo sa second gear, sa torque. Pero after siguro mga Ilang 15 rides? minutes to 30 minutes na dinadrive mo yung motor, makakabisado mo na siya. Sana all. Oo, ganun siya. Fast And again, learner. hindi ito yung pinakamabilis sa 400 category. But kung gusto mo nang nakakapasok sa expressway, nakakapasok sa expressway, gusto mo ng pang long ride, hindi ka masyadong pagod kasi yung stance nito medyo upright sa mata dun. So again, yung stance nito hindi masyadong nakadukdok, upright lang. So relax talaga yung riding position nito. Happy anniversary! Happy anniversary, Gigi. So, I think magtatanong din yung ibang tao. Ano naman yung ayaw mo? I think if I will be nitpicking, I'd say siguro yung kanyang engine, sana ginawa na lang nilang 2-cylinder para mabawasan yung vibration. Pero the heck, sa oras na binili mo yung bike na to, wag ka na magreklamo sa vibration. Kasi una-una, single cylinder siya, so mabibrate talaga siya. Pangalawa, siguro yung ilaw. Pero I think halos lahat ng mga bagong bike, talaga may hina talaga ilaw So, kailangan mo siyang na lang, compensate by buying your mini driving light, which is madami namang available na aftermarket. So, yun lang. Ano pa ba? Well, yung mga kulay nila, lalo na yung mga bagong kulay, mga ilan-ilan lang yung nagustuhan kong bagong kulay sa nilabas nilang update sa Guerrilla. Yung red, basta yung mga pinakasimple. Pag na kasi, Komplikado. oo.
Hello, good morning. So mag-exit tayo ng C5. Then papunta na tayong Marikina. Doon sa Shell Pugon. Doon ang meet up. Oo. And sana naririnig sa mic yung exhaust note ko, no? So nagpalit kasi ako ng pipe, kung makikita nyo sa channel ko. May video ako doon na nagpalit ako ng exhaust, aftermarket exhaust. And maingay talaga siya. So ang ginawa ko kasi, bumili ako ng parang DB killer, tapos linagyan ko siya para mas tahimik at hindi nakakabulahaw. So ayun, para sa akin, para kay Mrs., okay na yung exhaust note niya, hindi na siya bulahaw, medyo bassy na lang siya, maganda na sa tenga, pandinig pala. So ayun, sana ma-enjoy nyo yung tunog kung naririnig nyo man. So malapit na tayo sa C5. Ano ba yung mga napalitan ko na dito? Yun, number one, exhaust. Mga minimal lang. Meron ako ditong... FTL. Yes, naglagay ako ng mini driving light. Syempre, para sa safety. And then yung bar and side mirror. Para sa akin, mas bagay kasi to. Ano pa ba? Crash guard, para safe. Etong windshield. Naglagay ako ng windshield. And itong mga bracket ko, kasi mahilig nga kami mag long ride, so para may maangklaan ako ng side bag, and then yung bags naming malaki sa likod. So far yun pa lang. Major maintenance wala, puro PMS lang kasi yun nga, weekend bike, and alaga talaga dapat. And again, advice ko lang dun sa experience ko, lagi nyo i-check yung clutch cable nyo. Kasi nung last time na nagpapalit ako nito, buti ka mo, papunta kami nung La Union buti ka mo, nag-check ako a couple of days before the ride. Chinek ko, buti ka, parang dalawang thread na lang yung nagko-connecta. So tumawag ako nag-inquire ako sa RE kasi hindi ko na siya madadrive Hindi ko na siya madadrive. So nasabi ako kay Sir Dave, ayun, Sir Dave. What's up sa'yo, Sir Dave? What's up? So sabi ko, Sir Dave, paano to? Hindi ko na madadrive to. Ang ginawa ni Sir Dave, nagpaalam siya sa RE Bacoor kung pwede niya ako puntahan pag wala ng clients na nagpapa-maintenance. So ayun nga, hapon dumating siya. Hapon yon, and then saglit lang. Then kinabit niya na yung bago, and ang bidinala niya is pang Himalayan 450 kasi nga walang stock. Pero ang maganda doon saktong-sakto naman. May lang siya, magkaiba lang siya doon sa pinakadulo. Kasi may bakal yung sa Guerrilla. May bakal yung dito, para siya may bakal. While sa Hima, wala siyang bakal dito sa may kabitan, wala siyang bakal dito. Pero matigas na plastic lang. But again, it serves its purpose, and matibay siya. Nakailang rides naman na to gamit yung Panghima 450. Wala pa, swabe pa rin. And may natutunan ako, dapat pala nilulubricate din yung part na yon, yung cable na yon. Kasi pag hindi mo nilulubricate, yung friction, magkakos yun ng heat na pwedeng ikaputol ng cable, mga cable. Wow. So ayun, from then on, lagi ko na siyang nililinis, nilalagyan ng lube, pampadulas ba. So, andito na tayo sa C5, guys. Ano oras na? Time check for 37. So saglitan lang talaga pag nakamotor kayo. And then dadaan tayo ng Libis, then papuntang Marikina. And doon sa Shell Pugon. Matagal-tagal ko na rin di nakita yung mga GRR boys. Lubak! So ayun, overtake tayo sa track. So make sure na yung pag-overtake nyo sa track, napapansin kayo ng track.
Kasi minsan may mga ano yan eh, blind spot. Hindi kayo nakikita, bigla na lang siyang liliko. So pag nagda-drive kayo ng motor o nag-rides kayo, lagi nyong isipin na yung mga nasa unahan nyo, hindi kayo nakikita nun. Just always make yourself or yourselves visible sa ibang drivers, lalo na sa mga malalaking sasakyan. Tulad niyan, mag-hi ako just to notify them. Wow, Make them notified. aware na, hey, I'm gonna overtake. Wow, Shal. Kindly, let me pass through. Don't block my way. Diba? Kaya dyan, may dump truck. Okay, ayan. Send signal. Okay, may motor sa gilid. So, dadaan tayo ng Marilaki today. Actually, located siya sa Marilaki. So, nakakamiss din kasi every once in a while lang tayo nakakapunta ng Marilaki. Masarap lang kasi yung papunta dyan eh. Pag pauwi, ayoko na eh. Ang traffic. Oo, alam mo yun. Kaya gusto ko lang papunta. Pag pauwi, parang gusto ko na mag-check-in tapos madaling araw ulit umalis. Sobrang traffic eh. So, dahan-dahan lang tayo. Lalo na pag may back ride ako si Mrs., hindi ako masyado nagpapabilis. Minsan lang, pag buwelo, ganun. Pag alam ko safe yung kalsada. Pero pag ganito na madaming lubak, tapos madami pang tumatawid-tawid, na kayo na mabilis, bahala ka sa buhay nyo. Mauna na kayo. So, ayun, kung nagbabala kayong bumili ng Guerrilla 450, worth it siya. Mura, affordable siya para sa 450cc. Maporma. Malaki yung gulong sa ulian kasi 160 yung gulong. Yung ibang 450cc kasi parang 150, 140. Ito, 160. So, malapad na siya. Ano pa ba? Ayun nga, maganda yung ano niya. Performance niya, reliable. Yung torque niya talagang matutuwa ka. It's a very fun bike to own. It's Very giving. fun bike to ride. Yes. And kung beginner ka, this is a great bike. Like, I really love this bike. Wala nga akong balak ito eh. Kunwari, gusto ko nang bumili ng second bike. Hindi ko bebenta to kasi basta napakasaya niyang dalhin. Ang gaan. Para ka lang nagda-drive ng parang mga 150cc na bike na may tangke. Ay, parang barako ganun. So kung ikukumpara nyo sa mga Ninja, Kawasaki Ninja, huwag nyo ikumpara doon kasi iba talaga performance nun. Iba yung pagkakahubog nun. They were built for something else. So, not for like this bike. Kasi itong mga bike na to is for pang long drive. Chill drive. Kung gusto mong mag-banking, pwede siya. Just make sure you have the proper tire. Pero medyo makapit naman yung stock nito. Gusto mong mag-wheelie, kaya mag-wheelie nito. And I saw someone from the other country na sinet up niya yung Guerrilla parang supermoto inspired. So, kaya-kaya ng Guerrilla. So gusto mo siya pang track, pwede, wag mo lang lagyan ng center stand, side stand, tatanggalin mo yung mga ganun. If you buy the Guerrilla, it's like a blank canvas. Lalo na pag mahilig kayo mag-modify ng motor. Pwede mo tong gawing bobber, pwede mo tong gawing copy racer, pwede mong gawing scrambler, kahit anong modification gusto mo. Kasi napaka niya eh. Alam mo yung versatile. Kahit anong galawin mo, pwede mong gawin. Pwede mo itong gawin sports bike eh. Bibihisan mo, lalagyan mo ng mga
mga play rings, pwede siya. Pwede pa dito mga bisikleta. I think pwede naman. Mag-ingat kayo mga quiz ha. So ayun lang. Bonus na rin sa gas consumption, fuel efficiency, okay siya. Can't complain. 27 kilometers per liter to 32 kilometers per liter. Not bad. Kung sobrang bait mo nga kaya pang 35 eh. May nakita ko kaya ng 35 eh. Pero ako medyo makulit sa throttle. Talagang ano siya. Medyo Magastos. matakaw. Oo. Baka, siguro ang average ko pag mabait ako sa throttle 30 eh. Kaya nga naputol yung clutch cable ko eh, kasi mahilig akong mag engine braking. So maano ako sa clutch, malaro ako sa clutch, lalo na pag madaming twisties. So ang ginagawa ko kasi engine braking, tapos so before the corner mag-engine brake ako niyan to decrease the speed, then saka ako gagamit ng front brake. Good morning, Hawaii. Ay, hindi pala. Good morning, Marikina. Yes. Ay! Ay! Daming lubak dito sa inyo din. Ano na, mga mayor, governor, DPWH. Galaw-galaw ka ba? Ayan, time check, 4:57, 3 minutes before 5. Marta, tindugo na. Pag nandito kayo, huwag kayong magstay sa left. Kasi mga U-turn slots yan Andyan yung mga U-turn slots. Tapos sasabihin sa enforcer, ang katangan, wala excuse. Sabi ni Carlo Aquino. Hindi. Galing yun sa enforcer. Sa enforcer pa. Oo. Walang excuse ang katangahan. Kaya one time, dito ako nagstay. Tanga kasi ako eh. Sa left. Tapos nasa U-turn ako. Wait a minute! Who are you? Hey! Tito Bodji na to? Oo. Hi, Tito Bodji! Ay, Tito Bodji oh. Aga din ah. Oh, 7-Eleven na lang. Good morning, Tito Bodge. Naka-uniform tayo. Alright guys, ayun, papunta na tayo dun sa Shell Pugon. Ang bibilis ng mga motor dito sa Marcos Highway. Kaya ang dami ditong nadidisgrasya eh. Ginagawa nilang Racing truck. race track dito. Tara mahal. Ito tayo. Ito na lang ba yun? Buka. Ay, di pa. Oo, yan na nga. Ang lapit lang pala. Okay, ready? Ready? Oh, dito na tayo sa Shell Pugon. May pick up coffee dito. So much for the day that we are here to come together. Enjoy the rides, Father. Enjoy your creation. Keep us safe. Keep the people around us, those who we encounter on the road, safe as well. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen! 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 Let's go! Let's go! Back up! Back up na!
oras na mahal? Time check. Alright guys, time check 5:46 a.m. Sunday morning. It's a good Sunday morning, sunny day. Ano yun? Saturday. It's a Sunday. Saturday. Ang daming nagra-rides ngayon and we witnessed an accident. Sana okay lang si kuya. Nabangga daw ng jeep eh, tinakaso ng jeep. Dami ng motor oh. Maraming packet ng Marilaki. Daming packet ngayon ng Marilaki. Happy Sunday guys. Maganda yung umaga ngayon, magandang ang araw. Sana hindi tayo ulanin kasi normally umuulan ng tanghali. And pag dumadaan kayo dito sa lugar na to, Diyos ko, mag-iingat kayo. Ang dami ditong pasaway, sobra. Jeep, motorcycles, etong tricycle, mga ganong tricycle, nakapak. Bigla na lang yan nagsaswerve without signals. So take your time pag dumadaan kayo dito. Saan natin Tito Boji? Nasa unahan po. Ayan. Tulad yan. And always be patient. Tama. Patience is a virtue Yes. sa kalsadang to. Grabe oh, tawid, tawid, tawid. Tapos yan, kaya mga ganyan. Lahat malikot yung mata mo sa pag-scan ng paligid mo. Kasi kung hindi, mabubulaga ka talaga. Si Tito Boji ang ating spearhead and si Chuck nasa likod siya nagsisweep. Again, pag nagra-rides ang Guerrilla Boys, structured kumbaga. May nagli-lead, may nasa likod, hindi yung bara-bara lang para lahat safe. And if ever may magkaberya sa likod or sa unahan, manonotice nang nagsasweep. Kapit ka mabuti mahal ha. May mga moments na magja-jerk yung motor. Okay. Make sure ready ka. Sheesh. Mga ganong moment ba? Oo, ganun moment. Dapat ready ka. I'm always ready. So kung naririnig nyo, ina-advise ko yung OBR, si Mrs. Sa mga pwedeng behavior ng motor. It depends on the road condition kasi. So pag ganitong mga nag-overtake, may mga sudden jump yung motor. Lalo na kunwari, overtake ako. Kailangan nyo laging advise yung mga back ride nyo sa mga ganong pwedeng mangyari. Again, pag hindi nyo kabisado ang kalsada, magdahan-dahan kayo. Yes. Ito, magulo tong lugar na to. Sobrang busy. Ang busy ng lugar na to. At may araw pa sa harapan. May araw sa harapan, hindi ko makita. Pagas lang sa Erickson.
Bomba! Ito na naman, nangangati na ang aking mga kamay na sabik ng umawak sa manibela. Bigyan ng silingador at hayangang ang hangin ang magdala sa akin kung saan man ang daan ay tumantong. Wala akong pakialam kung ang araw ay nagbabaga o kung ang ulan ay biglang bumuhos sa daan. Ang mahalaga'y maramdaman ko ang tunay na kalayaan at masilayan ang kagandahan ng mundong minsan ay nakakalitaan. Kaya samahan niyo ako sa ride na ito para nagbubuo tayo ng panibagong kwento. Ayan, may pumasok. Bilis, hindi ito tungkol sa kung sino ang unang makakarating. Ito ay tungkol sa bawat liko ng kalsada, sa bawat tanawin na ating madadaanan, sa tawanan, sa bawat pintuan at alaala, sa bawat kilometrong malalagpasan. Paanarin ang makina Ano yung taba? at magsara Yung init, Oh. yung sikat na araw, di ko makita. Sinag. ibang lugar ang naghihintay Nakakabulag. Nakakabulag. sa atin. O yun, no? Di ko makita. Mga daang hindi pa nararating ng ating mga gulong, mga pangarap na naghihintay lamang na matupad. Kaya tara bilis yung kotse. kaibigan, sabayan ang bawat pag-ikot. Hayaan ang hangin ang umawit sa ating mga helmet, habang may gasolina at apoy sa ating mga puso. Ang bawat biyahe ay magiging isang kwentong hindi malilimutan. Saan pinagpapawisan ako? Dahil sa kalsada, hindi lang tayo bumibiyahe, doon natin natatagpuan ang ating sarili. Hello guys! Andito na kami sa Crosswind. So ito, Crosswind Tanay Cafe. Ito pala yung pupuntahan namin. Hindi yung Highlands. So, dito na kami. Yun! Okay na? Thank you! Okay na? Goods na. Thank you, Tito. Yan, dito na yung Guerrilla Boys.
Lahat safe, nice. Grabe, ano? Lakas nung ano, glare. Oo, nahirapan ako mag-motor. Nakakayamot. May gumanyan pang dalawang scooter. Nakakayamot eh. Nakakatakot yung ano, yung blind tapos hindi mo alam kung may parating. May blind na nga, tapos sisilawin ka pa. Nakakainis. Kasalubong ka bang di mo malaman kung lalagpas. Nakalimutan ko sabihin sa inyo magdala ng ano, polarized. May polarized naman ako, pero iba talaga yung tama eh. Tama kanina. Di ko makita talaga. Bulag eh. Yung tipong may, pag ganun ko o may L3 sa harap ko, putik yan. Ito ang Crosswind Tanay Cafe. So, dito na tayo. Let's get settled sa loob. Alright guys, papunta na tayo dito sa loob ng Crosswind Tanay Cafe. Nice one, sir. Ito ang kanyang loob. Pakaganda. Wow. You know, may crosswind din sa Tagaytay. Crosswind Tanay. Galing. Ganda ang place na to. Masarap, malamig. Cozy. Cozy yung place. Oh, kasi may mga nanonood sa video natin. Yung mga parang gusto nilang bumili ng Guerrilla. So after owning it, ilang months na yung Guerrilla mo sa'yo? 1 year na ba? Parang magwo 1 year. O ano yung masasabi mo after owning? Like, tell me 5 things you love about your Guerrilla and maybe Nag-usap tayo kanina, dalawa lang. 5 things or you love about Guerrilla or anything you hate about it. Oh. 5 things. Siguro 5 love and 2 things I don't. So Okay. 5 na yan. So 1 is matipid siya gas. Matipid, oo, tama. Compared sa Aerox ko, siya. Weh? Almost same siya. Oh, Ah, okay. Nice. amis. Kasi yung sila dalawa na pinapagasan ko na full, na mas nauna pa naubos yun kaysa sa Guerrilla. And second is siya, malakas in a way na hindi ka mahuhulog Sa sa speed niya, lalo na sa second gear. overtaking power niya. Oo. Ah, okay. Yung second gear niya para siyang halimaw sa una eh. Ah. Kung sino man nakakapit dun, bibitaw after pag hindi sanay eh. Yun. Kasi nakaduk 200 na ako dati. So Mm. same torque, same bilis. Pero ito, mas gusto ko dahil smooth yung niya. Then third, smooth lang sa expressway. Sa mga biyahe, hindi siya matagtag, hindi siya maalog, hindi siya baga comfort wise, gusto ko na talaga siya. Dati kasi nagda-doubt pa ako ibenta, ngayon hindi na. Then 2 things na I don't like yung yung niya, yung init niya. Mainit siya. Mainit siya. Pero hindi init na yung maiirita ka. Kasi sa ibang bike, may init na yung parang parang mapapaso talaga na Yun lang init. Then number 3, yung niya, yung tripper niya.
pag nakakonect ka, sobrang init na ng cellphone mo, ganun. Ganun. So hindi siya masyadong usable naman siya in a way, pero I don't think na hindi pa siya, siguro pag na-update yung firmware ng trip na pag nag-ano ka na, nag-map ka na using the tripper guide, mas maganda na siya. Matatanggal na siya sa ano. Yes, ayun. Nice. So I'll pass it on to Interview mo na si Tita Tita Boji. Boji. Tita Uy, Boji. may microphone pala. Well, what I like about the Guerrilla, well, one, yung comfort ng ride. For me and my wife, gustong-gusto namin yung ride ng Guerrilla. Handling wise, kahit may OBR ka, traffic, no, sarap gamitin. Fuel efficiency, okay siya. I mean, compared to other big bikes, maganda yung fuel efficiency niya. And in terms of torque, no, maganda yung hatak niya, second gear, third gear, okay yung hatak. And lastly, maintenance cost. Oo, I agree. Maintenance ko sa mura. Talaga. Mura. Wala akong mahanap na pangit sa Guerrilla. Di ba? Just to give you... Ang pangit lang sa Guerrilla, yung mga nagbebenta ng Guerrilla. And just to give a... just to give you a little background. Yung owner ng Guerrilla na nagbebenta ng Guerrilla. Nagbebenta lang yung name. Oo. And before kay Sir Rod, background lang kay Tito Boji, mayroon siyang XSR 900 but still he loves Guerrilla pa rin. Oo. He's the father of Guerrilla. Oo. Father. Oo, isa yun sa mga first own. Kami yung first batch lang. Oo. Sir Rod, ikaw naman. Nakuha ko ng January, February. Tapos sumunod siya. Oo, si Sir Chuck. Ano, 2020? Last year. 3. 2023? 2024. Okay. 25. 25. Last year na lumabas. 25. Tama nga. Dahil nagreklamo yung asawa ko. 23 ako bumili ng isang motor. 25. 24, 25, 26. Grabe. 3 year daw. Mukhang delikado next year Delikado next year. Mag-R90 Lumawang na. Tsaka, Nasa La Union na yung isang motor. Tito Boji. So yung next bike niya, surprise na lang. Oo, pag magyaya ka, tapos nagkataong maglalabas ka na naman ng bike, i-cancel mo na agad Kasi yung maliko natin hindi na kasama. Tandaan namin. Sorry. Joke lang. Tandaan mo. Hindi nakasama. Sir Rod, first big bike mo yan, ano? First bike. Ano masasabi mo? What Ilang buwan na sa'yo? Nakakatapos lang, 1 year lang. 1 year lang, same tayo. May lang. Nauna ka pala ng konti sa akin. 2025 ako. Oo. Ako, nung June 1 Pero yun nga yung ko, medyo saglit-saglit lang ako nakakapag-bike hindi ako masyado nakakapag-bike katulad niya. So basically, what I love about Guerrilla, magiging moshi ako, pero kayo, yung samahan. Pre, huwag kayo iyak. Teka lang, may tubig ba dyan? Samahan, okay. Yung samahan, kasi nga, Hindi kasi about pabilisan, ano? hindi, wala nga, yung mga open up natin. Ayun, Una ko Tito pa Boji. nakita sa kalsada si Chuck. One ride. Nice. Takot ako bigla akong kinausap. Sir, saan punta? Pero kasama mo pala sa one ride. Yun nga yung ko rin, yung samahan parang walang, wala kang kilala sa una, di ba? Pero parang kilala mo na sila. Nice Tapos naman. yung bike naman, yung nasabi nyo, yung Same. Same lang. Saka pogi siya No? Pogi. Pogi siya. Tuko naman pa rin, hindi siya negative pa. Hindi, okay lang yun. Saka yung wheels niya mataba. Yes. Kumpara mo doon sa mga niya. Kahit sa Ninja 400, maliit ang gulong ng Ninja 400, no? Maliit yan. 150 ata. 140. Parang 140. Ang ano pa lang, mabigat ng konti. For me Mabigat siya? Pero sanay lang. Kasi siguro baka hindi kasi ako masyado nakapag-bike. Oo. Bihira ka bike Ayun. Who's next? Doggy? Si Doggy. Si Sir Chuck.
Oh, si Sir Chuck, ang aming squadron, ang aming sweeper, El Presidente. Ang second father. Second father. Sa ano? Nanonood pa naman. Imagine niya siya yung pinapanood niya. Sige. Hindi, sa guerrilla, siguro out of all the riders, ako yung... Hindi, Oo. ako yung nagde-daily eh. Aside As in, 5 times a week kung ginagamit eh. Oo, daily. So, Daily bike niya. for a 400, kayang-kaya mong isingit, kayang-kaya mong... Di ba siya isingit? Sobrang nimble niya. Nimble, Sobrang nimble niya. Na kaya mong i-daily. Kailangan mo lang talaga masanay sa bigat kasi it comes with the size of the motorcycle. It's already 450. So mabigat siya. Pero nimble siya. Second is everyone says it sobrang comfortable niya. Compared to other 400s, it's ma-vibrate siya, but going into the brand, you should understand that it's a classic. It's a thumper engine and ganun talaga yung characteristic ng bike. It's about character. Yung character ng bike ganun talaga. Yung soul ng bike is dadamahin mo yung vibration. So the bike is, sabi nga nila, tipid, nimble, masarap i-ride, kahit saan mo ihataw pwede. Meron kaming kasama off-road. So usability wise, daily off-road highway solid. Solid, no? Ang competition nito is your 390s, your 401s, 411s, and your 400s. Mga classic. Everything is good. Ang sigurong pinaka-difference is, I'm gonna echo out lang yung kay Rod, is yung samahan. Kahit hindi kami araw-araw nagkikita, linggo-linggo nagkikita eh. Pag nagkita naman, ewan ko eh. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Solid naman. Masarap lang na kwentuhan, katulad nito, kwentuhan lang. Yun lang. Yes. Thank you, Sir Chuck. Natouch ka rin, Rod. Natouch ako ni Rod. Si Sir Michael, first time sumama sa atin. Oh. Yes. Well, happy birthday to you. Thank you. Sabi nila yung mga naka-GR matatanda. Hindi naman pala. Hindi naman. Grabe siya. Grabe. Una-una pala sa lahat, gusto kong mag-thank you kay Sir Chuck. Siya talaga yung lagi nangungulit sa akin. Sama ka na bro, sama ka na. Nahiya na ako talaga eh. Sabi ko, baka hindi na ako ayain nito. Puntahan ko na. Ayan. So, parang first time ko ulit ngayon sumama sa group. Masaya talaga pag may group na kasama. Kasi kadalasan, kasama ko rin yung misis ko pag nag-ride. So, lagi lang kaming solo ride. So, masaya din makamit ng ibang tao. Tama. Masaya rin. So, about naman sa guerrilla. Ang background, sir, isabihin mo yung mga bikes na naging bikes mo before ang guerrilla. Nagagalit na yung misis ko sa akin, papalit-palit mo lang ng bikes eh. Hindi umaabot ng months yung bikes ko. Grabe. Wag kunyari, parang mabilis magsawa. Parang ganun. Katulad nun, kung ano yung uso, Aerox. Nauso yung Aerox, set up. Set up din ako. Nung disgrasya, sabi ko, parang bad omen to. Palit agad. So, yun, nauwi ako sa guerrilla. Yung guerrilla yung una ko napili kasi, yun nga, comfort, lalo na kapag may back ride. Lalo na yung masakit na yung likod ko. Kaya, yun. Yun ang first choice ko, yung guerrilla. So, maliban doon, katulad doon, gas consumption. Taga-Cubao lang ako eh. Before, nung hindi pa tumataas yung gas, 300 pesos, balikan na yon. Nice. Cubao to Marilake. Marilake to Cubao, 300 pesos. Ngayon, 500 pesos na. Tumaas na rin. So, pero kahit ganun, matipid pa rin siya. Matipid pa rin. So, goods yung guerrilla, 450. Thank you. Yun, thank you, Sir Michael. Si Sir Armel naman, ang ating taga-Etibac. Ang ating resident Lacochero. Lacochero. Try niya. 14,000. Grabe, 14,000? Dang! Daily 12 pa lang. Nagala kasi kami nagala.
Lagi nagpapasundo. Work, ano ang tanong ulit? What you love about your Guerrilla? Ilang buwan mo na or ilang taon mo nagamit? Guerrilla ko ay parang 13 months, 1 year. Wow, nice. So, Tapos, what I love, only bike ko yun talaga na pang Only bike. daily. Kaya all around, ah, pati tindahan, yun ang dala ko. Oo, lahat. Kaya ayun, pero pasok din talaga sa sabi ni Chuck na daily. daily, ano? Parang ultimate entry point siya ng expressway since Cavite nga, Team Cavite. Kailangan mo ng expressway legal. So, Tama. yun yung pinaka good compromise ng smaller and pasok sa expressway. Tsaka masaya din gamitin fan bike Yun. compared sa ibang 400. Yung tingin ko yun lang naman. So far wala namang reklamo talaga sa. Tapos parang okay din yung Royal Enfield mismo. Yes. Na brand. Tsaka yung management nila. Kahit mga after sales. Yun tingin ko yun lang. Walang reklamo overall. Walang And then, so, super fun. Yes. Ako kasi, na-review ko na siya papunta ako dito. Nagsabi na ako ng mga... Kung magiging picky ka kasi, ako ang reklamo ko nang naman. Hindi siya reklamo. Kasi the moment na binili mo siya, tapos nagreklamo ka sa vibration, tanga ka. Di ba? Kasi alam mo kung single cylinder yun, di ba? Di ba? Grabe ang vibrate. Bibili ako ng bago. Dapat alam mo na yan pag binili mo siya. Pero syempre, kung may suggest ako sa RE, sana ginawa nilang 2-cylinder, di ba? Mas less yung vibration. Pero no complain about the bike. It's a good bike. Good looking bike siya. And yun lang. One thing na ko, isa sa mga magandang review about the Guerrilla, it came from an ADV platform. Kaya kahit sabihin natin na single cylinder siya, ma-vibrate siya, yung usability niya talaga, yung all-aroundness niya is close to yung Hima, kasi Hima talaga yung pinaliit mo lang. So, kung hindi mo naman i-offroad ng i-offroad talaga, i-daily mo siya, kung i-hobby mo lang siya. True. Lalo for beginners like us. And yung vibration para sa akin, parang doon ko nararamdaman na buhay yung machine . Connected ka talaga sa machine. Lalo na pag nasa high speed ka, ramdam mo talaga Alam mo kung kailan ka medyo. Pero yun, nag-enjoy ako sa rides na to. Nung nag-chat nga si Tito Boji, excited ako. Ito, parang Miyerkules pa lang, no? Last week, tagal magsabado. So, mag-rides. Kasi bibihira lang talaga mag-rides yung grupo na to . Actually, nung 5 days ago, sabi ko, ako, bibiyahe na naman ako. Kailangan ko ng ride. Kating-kating na ba? Una kong sinat, Tiyo. Tiyo, game. Sabi, pagkatapos si Tiyo, Rod, automatic roll call. Rod, game. Erickson, drama. Game. Drama, pagkatapos nito, syempre kakausapin natin si Erickson. Off-cam. Dawa yung camera sa akin. And again, dito na magtatapos ang aming vlog. So thank you so much sa panunood. So subscribe, hit the bell notification bell. Nagkamali pa. And welcome kay Sir Michael. So welcome kay Sir Michael. Sana maulit pa. Sana hindi ito yung last na makasama namin siya. So ang saya niya kasama. Ayun. Bye guys.